are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land, molded, prepared, and trained by his mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish his kingdom, taking the nations, 'cause the king is about to come. Arise, Joshua generation, show forth his praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation, Joshua generation, ready for battle, possessing every land, molded, prepared, and trained by his mighty hand, Joshua generation, taking every tribe and nation. determined to fight, we're here to establish his kingdom, shaking the nations, 'cause the king is about to come. Arise, Joshua generation, show forth his praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight, we're here to establish his kingdom, shaking the nations, 'cause the king is about to come. Arise, Joshua generation, show forth his praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth his praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, arise, Joshua generation, arise, Joshua generation. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land, molded, prepared, and trained by his mighty hand, taking every tribe and nation, determined to fight, we're here to establish his kingdom, taking the nations, 'cause the king is about to come. Arise, Joshua generation, show forth his
Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation. Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation. Taking every tribe and nation. Determined to fight for Him, to establish His kingdom. Shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His grace and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight for Him, to establish His kingdom. Shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His grace and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His grace and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation. Arise, Joshua generation. Arise, Joshua generation. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom. Taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation. Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation. Taking
kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation. Arise, Joshua generation. Arise, Joshua generation. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe and nation. determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen
Nothing is impossible through you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey! Come on and sing. Hallelujah. Hallelujah. Come on and sing. I'm not gonna live by what I see. Amen. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. Yes, oh God, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Shout it out. Nothing is impossible. Hey! Hallelujah. Yes, oh God. Nothing is impossible to you, Jesus. Come on, sing once again. I'm not gonna live by what I see. Yes, oh God. I'm not gonna live by what I feel. And deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey! Hallelujah. Nothing is impossible to you, Jesus. Amen. Come on, sing, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything. Lift up your voice. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Hallelujah, Lord. We will sing this song as a declaration. The weapon may be formed, but it won't prosper. Amen. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. Oh, my God will never fail. Come on, sing. Oh, my God will never fail. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to
to you, Lord. Yes, oh God, every battle belongs to you, Jesus. Come on, let's sing. There's power in the mighty name of Jesus. There's power in the mighty name of Jesus. Amen. Every war he wages, he will win. Oh, I'm not backing down from any giant, 'cause I know how the story ends. Yes, I know how the story ends. Oh, I'm gonna see a victory, and I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. And I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. And I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yes, oh God. For the battle belongs to you. Yes, Jesus. Come on, let's sing. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Yes, you turn it for good. Come on, let's declare. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Amen. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Come on, let's continue to declare. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Yes, oh God. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. Yes, I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. And I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Hallelujah, Lord. Every battle belongs to you, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, oh God. Amen and amen. Hallelujah, Jesus. Come on, let's clap our hands to Him. Hallelujah.
Amen? So yun ang pag-aaralan po natin. The mind of Christ. Ano ba yung kaisipan ng ating Panginoon? Are you with me? Amen? So, buksan po natin ang ating Bible. Amen? So, yan po ay nakalagay po sa Philippians chapter 2, verse 1 to 5. Amen? Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Sabi dyan, is there any encouragement from belonging to Christ? Any comfort from His love and fellowship together in the Spirit? Are your heart tender and compassionate? Then faith will truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, and working together with one mind and purpose. Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as a better than yourself. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Tayo manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa mga ito. Holy Spirit, we invite you right now, saturate this place, our heart, our mind. Hallelujah. Magkaroon kami, Lord, ng kaisipan katulad mo. Attitude na katulad mo. Heart na mayroon ka, Panginoon. And today, Lord, ayaw mo po na magsalita po, Lord, ang Holy Spirit sa aming kalagitnaan. Use me mightily, Lord Jesus. I humble myself to you. Without the Holy Spirit, without the Lord Jesus, I am nothing. Lord, we thank you, Jesus. Amen and amen. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong batiin din po si Apostle Joshua Blas. Amen. At ang kanyang family, si Mami B, ang ating pong mga exicong leaders, ang ating pong mga district pastors, mga pastors, ang ating pong mga international churches, ang ating pong mga pastors dyan. So praise the Lord. So binabati ko po kayo ng magandang umaga. Amen? So praise the Lord. So ang time po natin ngayon is all about learn to think like Jesus. Amen? Ang time po natin ngayon ay learn to think like Jesus. Bakit kailangan nating mag-isip na katulad ng ating Panginoon? Sapagkat sinabi ni Pablo doon sa verse 5, sabi niya, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Amen? Sapagkat alam naman natin doon sa Philippian church, ay mayroon po mga problema yung mga brethren, yung mga churches, o yung mga brethren doon sa Church of Philippians. Nasabi po ni Pablo, amen, kung meron man dapat na mangyari sa isang church, dapat ito yung pagkakaisa, ito yung nagmamahalan, amen? Alisin dapat, sasabi doon, alisin dapat yung tinatawag na selfish ambition. Sabi niya, don't try to impress others. Ayan. Be humble. Ayan. Nagkakaroon po kasi ng yabangan doon sa church. Nagkakaroon po ng disunity. Nagkakaroon po ng kanya-kanya yung church. At sabi ni Pablo, no, dapat magkaroon tayo ng one spirit. At tayo po ay pagmahalan. At po doon, sabi doon, we must work. Amen? We must work together with one mind. Hallelujah. Praise God. So, para masolusyonan daw yung ganong problema doon sa church, ito yung sinabi ni Pablo, ito yung minumungkahay niya sa atin. Sabi niya sa verse 5, you must have the same attitude that Christ have. Amen? Sa iba po, na yung attitude ay mind. Amen? Buksan po natin sa translation. Sabi dyan, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Amen. Yung solusyon pala po sa mga hindi ko pagkakaunawaan, ang solusyon pala po sa pataasan, may mga pride, ang solusyon pala ng disunity, ang solusyon pala ng pagiging self-centered, magkaroon tayo ng mind of Christ.
Amen? At alam niyo po sa book of Philippians chapter 2 na kailangan magkaroon kayo ng mind of Christ. At alam niyo po sa Corinthians, sinabi rin po yan ni Pablo na mayroon kayong mind of Christ. Amen? Parapan natin si Lord. Hallelujah. So that sabi doon, let this mind be in you which was also in Christ. The solution of the problem of the church, especially in disunity, disorder, even yung may mga pride, mayroon pong mga tinatawag na self-interest, even ang solution pala is the mind of Christ. At sabi ni Pablo, mayroon kayo noon. Sabi mo sa iyong katabi, you have the mind of Christ. 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 Amen. Praise the Lord. Sabi mo, the mind of Christ, ano ba ang naisipang meron si Kristo? The mind of Christ, ano bang meron dito? Na sinasabi ni Pablo na meron ka din. Ayan. Number 1, it is not self-centered. Wow. Hindi po sa self-centered. Bakit? Kung self-centered po siya, hindi niya po ibibigay ang kanyang buhay para sa atin. Bakit? Eh kayo naman nagkasala, bakit ako ang tatanggap ng penalty? Amen? Kayo ang gumawa ng kasalanan, kayo ang lumayo sa Diyos. Bakit ako ang magdurusa? Amen? Kayo ang nagkasala, bakit ako ang papako sa cross? But si Lord, it is not self-centered. Pag ikaw pala ay may mind of Christ, unang iba, bago tayo. Amen? So sabi dyan sa verse na sabi dyan, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility, value others above yourself. Amen ba? Not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. So yung pala ang mind of Christ, iniisip mo muna yung iba bago sarili mo. Hindi ka pwede magkaroon ng mind of Christ o hindi mo magagawa ng unahin ng iba pag wala kang mind of Christ. Sigurado unahin mo sarili mo. Amen? Sigurado unahin mo sarili mo. Pero pag ikaw pala may mind of Christ, dahil ito yung nasa isipan ni Kristo, unahin ng iba, uunahin mo rin ng iba. Amen. 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 Hallelujah. So ito po yung hinihingi sa atin ng Panginoon. Isipin natin yung iba. Isipin natin sila bago tayo. At pag iniisip natin ang iba, ang Diyos naman ang nag-iisip sa iyo. Amen? Amen. Kung ginagawa mo sa iba, gagawin naman sa iyo ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya, yung lahat, amen? Na gustong unahin ng sarili, siya yung mawawalan. Amen? Dahil ng Bible, amen? Ang sino mang nag-aali ng buhay, ay nawawalan nito ang isang bibigyan. Palapan natin si Lord. So, sabi dyan, do nothing out of selfish ambition. Amen? No offense po sa ating mga politician, mga mahal natin yan. Amen? Sa mga leaders natin. Pero nakakalungkot, pag nanood ka ng news sa TV, makikita mo na yung kanilang issue is all about self-interest. Kaya mayroon silang mga problema, nagkakaroon sila ng mga alitan because of self-interest. So lahat ng gagawin nila, kailangan naka-media. So hindi tayo gumagawa ng isang bagay para lang managhala sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na ginagawa mo yung ginagawa ng ating Panginoon. Then number 2, it is not self-exalting. Amen? Amen? Amen. Hindi niya tinataas yung kanyang sarili, kundi ang God the Father mismo ang nagtaas sa kanya. Amen? Nandiyan nakalagay niya, walang tarpaulin. The number 1 performing blank of the Philippines. Sino ang nagtaas sa kanya? Sino ang nag-raise sa kanya? Pero si Lord, pwede niyong punuin ang tarpaulin itong buong mundo sa kanyang kabutihan. Pwede. Sapagkat sabi ng Bible, lahat ng ginawa ni Kristo ay hindi magkakasya sa Bible. Amen. Amen.
lahat daw nire-record mo yung kanyang ginawa dito ay hindi magkakasa sa isang libro. Hallelujah. Amen. Sabi dyan, it is not self-exalting. Sapagkat sabi doon, ang nagpapakababa ay tataas ni Lord. Amen? At nagpapakataas ay ibababa ni Lord. Kaya tayo pala, pag mayroon tayong mind of Christ, maaaring hindi ka napapansin, pero si Lord napapansin ka. Maaaring sa tingin mo, panahon mo na para mag-promote, pero hindi ka mag-promote. Amen? Kaya nag-iisip ka ng laban sa kapwa mo, no? Dahil si Lord ang magpo-promote sa iyo. Amen? Maaaring nakalimutan ka na ng kaibigan mo, ng inaasahan mo, pero hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Naalala niyo po ba si Joseph? Nakalimutan siya ng kanyang kaibigan doon sa kulungan na sinabi niya, ito ang mangyayari sa iyo. Ikaw ay mapopromote, ibabalik ka sa dati mong posisyon. Amen? Pero ini-expect ni Joseph na after mag-promote siya, palalabasin siya sa kulungan. Pero nakalimutan siya for 2 years. Amen? Pero hindi siya nakalimutan ng Diyos. Gumawa si Lord ng eksena para, ayan, maalala siya, no backbearer. Amen ba? Amen ba? So ganun si Lord, it is not self-exalting. Amen? Dating sa iyo. Sabi mo, dating sa iyo yan. Ipopromote ka sa tamang panahon. At ang promotion galing sa Diyos. Amen? It is not self-exalting. Tingnan po natin yung verse na pinakaligyan. Sabi niya, basahin mo 1, 2, 3, go. That at the name of Jesus, every knee shall bow in heaven and earth and under the earth. Wow, grabe, no? Siya'y binigyan siya ng pinakamataas at makapangyarihang pangalan. Sino nagbigay sa kanya nun? Ay ang God the Father. Na every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is our Lord. Pagpapan natin si Lord. Hallelujah. Amen? Grabe. Si Lord pala ang magtataas. Ganun yung si Lord, di ba? Lahat na pwedeng, sa kanya na lahat eh. Pero, hinayaan niya na ang God the Father na magtaas sa kanya. Hindi niya sinabi, God the Father, ano ka na, time ko na. Di ba? Marami na akong nagawa, time ko na. Pero hindi. Siya'y nanatili na humble at hinintay niya yung natawag na promotion. Number 3, it is humble. The mind of Christ is humble. Hallelujah. So, ito very, pamilya to sa atin. Amen. Karamihan sa nagiging problema, pag nagkakaroon lang po ng pataasan, lalo na kung tingin mo mas mataas yung inabot mo sa kanya, para sa tingin mo mas mataas yung level mo, at siya ay medyo low profile, minsan nagmamanifest yan. Amen. Amen? Pero kung ikaw pala ay mayroong mind of Christ, kahit sino ka, amen, ano naabot mo, hindi pwede maapektuhan yung attitude mo, yung mindset mo, kung ikaw ang mayroong mind of Christ. Amen? Hindi pala nagbabago yun. Amen? Sabi nga ng iba, nagkapera lang, nagbago na. Sabi ng iba, nabasa ko lang naman yun. Amen? Nagkaroon ka lang ng ganyan, nagbago ka na, di na kita ma-reach. Amen? So, pag tayo pala ay mayroong mind of Christ, hindi tayo apektado doon. Tayo nananatiling nakatungtong pa rin sa lupa. Are you with me? Amen? Amen? So, ibig sabihin, hindi nagbabago yan sapagkat ikaw ay, nature mo yun, attitude mo yun, nasa mindset mo yun. Nasa mindset natin yun. Are you with me? Are you with me? Amen. Hallelujah. So kaya hindi pala tayo apektado. The more na tayo tinataas ni Lord, the more na tayo nag-ahal. Kasi ang mindset yan ng ating Panginoon. Amen? Amen? So sa ating mga estudyante,
kayo man ay graduate, magkatrabaho, sana manatili po tayo nakatungtong sa lupa. Amen? Manatili tayo humble, manatili tayo may humility. Amen? Igalang natin yung mga nakakatanda sa simbahan. Amen? Bakit? Hindi dapat tayo apektado sa anumang naabot natin sapagkat yung mind of Christ, isa po yan ay yung He is humble. It is humble. Hallelujah. Nakalagay po ito sa verse, though He was God. Sabi natin, pasahin natin yung ato go. Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Wow, grabe, no? Alam ng ni Kristo na sa Diyos. At yung kanyang authority ay the same sa authority ng God the Father. Yung kanyang authority ay the same sa authority ng Holy Spirit. Pero hindi ho niya ipinapantay yung kanyang sarili. Amen? Bakit ako ang mamamatay sa cross? Diba? Minsan ito nangyayari sa atin yan, di ba? Ganyan eh. O ikaw muna pumunta, bakit ako hindi siya? Bakit ako hindi siya? Diba? So yun po pala mga kapatid, sabi niya, though He was God, He did not think of equality with God. Amen? Amen? So, siya po ay humble. Grabe. Nakaka-amaze ang mindset ng ating Panginoon. Amen? Talagang the more na nakikilala mo sa Lord, the more na ikaw ay nanliliit sa Kanya. The more na nakikita mo yung kanyang character, yung kanyang mindset, mas lalo kang nanliliit, mas lalo kang, Lord, salamat. Sino ako para pag-alayan mo ng buhay mo? God siya. Hallelujah. Amen? Amen? Pag tayo pala humble, huwag mong intindihin yung promotion mo. Sagot ni Lord ang promotion. Amen. Para pa natin si Lord. Hallelujah! Hallelujah! Number 4, it is obedient. Wow! Pinapaalala ni Lord ngayong umaga ito, church, na isa po sa katangian ng Diyos, isa po sa nasa isipan ng Diyos, kailanman ay hindi siya makasuway sa God the Father. Siya po ay obedient. Paano bang maging cause nito? Siya'y susunod at susunod. Sabi nga niya, my will is to do the will of my Father who sent me. Amen. So as a Christian, if you have the mind of Christ, amen, kahit medyo mahirap, nahihirapan ka, yung pagsunod ay normal na po sa'yo. Sabihin mo, ang pagsunod ay normal lang sa'yo. Dahil you have the mind of Christ. Hallelujah. So, sabi dyan, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Grabe, no? Grabe, no? He humbled Himself in obedience to God. Kasi kung hindi niya i-humble ang sarili niya, ipapantay niya, bagamat pantay lang naman talaga, hindi siya papayag na mapako sa cross. Kaya napakalaga po na meron po tayong yuri. Diyan po ay, sabi ni Pablo, dapat magkaroon ka ng ganitong kaisipan, katulad ng kaisipan ni Kristo. Amen? Sino dito yung natutuwa na siya ay merong kaisipan katulad ni Kristo? Amen. That you have the mind of Christ. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Then number 5, the mind of Christ, it is submissive. Wow. Sabihin nga natin submissive. Submissive. Amen? Dapat submissive pala po tayo. Dahil yan po ay isa yan sa nais ng Diyos sa atin. Sabi dito sa verse na ito, Matthew chapter 26, verse 39, He went on a little farther,
and bow with his face to the ground, praying, my Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet I want your will to be done, not mine. Wow, grabe, no? Amen? So, grabe yung kanyang pagiging obedient, di ba? Nasabi niya, no? Yes! Alam niya na mahirap ang kanyang pagdadaanan. Alam niya na hindi ganun kadali ang kanyang pagdadaanan sa cross. Sabi niya, kung pwede lang, pero sabi niya, Father, not my will, but your will be done. Hallelujah. So, ganun pala ang pagiging, yung merong mind of Christ. Hindi ka sumusunod dahil madali. Amen. Hindi ka sumusunod dahil sa hindi naman mahirap. Hindi ka sumusunod dahil sa kayang-kaya mo. Ang mayroon palang mind of Christ, ang pagsunod, kahit medyo mahirap pa. Kahit mahirap talaga. Kahit di mo kaya. Amen? Yung pala ang mayroong mind of Christ. Amen? Yung pala ang mayroong mind of Christ. Amen? Na kahit mahihirapan ka, alam mong mahirap. Yes, Lord. Hindi po ang aking sariling kalooban, kundi ang iyong kalooban ang magana. Kaya ba natin sabihin kay Lord, pag mayroon tayo, pag tayo may gagawin, na yung gagawin natin ay alam mo na mahihirapan ka dahil susunod ka sa ating Panginoon. Kaya mo bang sabihin na, Lord, yes Lord, hindi na po yung will ko, yung will mo po ang maganap sa buhay. Kaya ba natin? Amen. Kaya natin by God's grace dahil sabi doon, you have the mind of Christ. Amen. Pag sinabi kasi, you have the attitude. Amen. Ibig sabihin, you have the mindset of Christ. Amen. Pag sinabi you have the attitude, you must have this attitude. Ibig sabihin, mayroon kang puso na ganito. Amen? Praise the Lord. Sino dito gusto masunurin sa Panginoon? Sino dito yung kahit may nahihirapan siya, susunod siya kay Kristo? Kahit nahihirapan siya, alam niyo, mahihirapan siya, susunod siya. Ayan, wala na po. Basta, so sabi doon, sino dito yung susunod na kahit alam niya na medyo mahihirapan siya, susunod siya. Amen? Sino dito yung alam niya na talagang mahihirapan siya? Sino susunod dito? Amen. Wala na. Okay. So, parang natin sila. So, sabi nito mga kapatid, si Jesus pinapakita rin sa atin na ito yung dapat maging mindset natin. Ang pagsunod hindi dahil sa hindi mahirap. Ang pagsunod hindi dahil sa magaan. Ang pagsunod, even, ito po ay magdadala po sa atin ng matinding pawis para makasunod. O medyo mayroong hirap talaga. O talagang mahirap talaga. Tayo ay susunod tayo. Because you have, and we have, the mind of Christ. Hallelujah. Number 6. Basahin natin 1 to go. It is willing to sacrifice no matter what the cost. Wow. Amen? Kahit ano man yung maging cost nito. Amen? Sumunod si Kristo. Okay? Ano ba yun? Tingnan natin. So, basahin natin, samahan niyo pa ako sa pagbabasa. So, in Christ was sacrificed once to take away the sins of many, and He will appear a second time, not to be sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Amen, no? Si Lord, dahil sa gusto niya kanyang maligtas, masave,
gusto niya na ikaw ay mawala doon sa penalty of sin, amen, kaya niya mag-sacrifice. Amen? Kaya niya mag-sacrifice. Hallelujah. So isa pala sa mind of Christ, willing to sacrifice. Amen? Kaya sabi ni Pablo, dapat magkaroon kayo ng mind of Christ. Kasi pag walang mind of Christ, kanya-kanya kayo. Pag nahirapan ka ng konti, bahala ka na rin dyan. Amen? Yung mga cell group natin, Red, bahala na kayo dyan. Kasi wala pa tayong mind of Christ. Amen? Pag meron kang mind of Christ, kahit nahihirapan ka, hindi ka pwede subukan. Amen? Dahil meron kang mind of Christ. Amen? Amen? Alam mo, nagpapayo din palang puntaan. Nung na-assign pa ako sa bato, sa kabila, sa may San Roque Bato. Ang hirap po magpayo eh. Lalo na yung oras po ng mga member mo, sinesel group mo, ay alas 8 ng gabi. At yung pupuntahan mo, mga bukirin. Tapos, wala pang ilaw, walang kuryente. Siyempre, umayon eh. Mga ilang kilometro yun mula doon sa tinutuluyan ko doon sa bahay ng leader na. Puro mga isang oras lang pas nilakaran yun. Kasi malayo. Nandun ka sa tapos yung pupuntahan mo, malapit na sa pangpang ng bato. Late. Dahil alas 8 yung cell group, pupunta ka ng mga alas 6. Lalakad. Ihintayin mo sila. Kasi, siyempre galing sila sa nagtanim ng palay, nag-araro. Siyempre, pupuntahin sa kanilang bahay mga alas 5, alas 6 na. Magpapahinga pa yun, magluluto pa yun, kakain na yun. So, alas 8. Minsan alas 9. Pag wala kang mind of Christ, palagay ko isang araw pa lang, umuwi ka na. At that time, we did 17 years old ako. By God's grace. Yun yung kasagsagan na adventure sa isang ganun. Gusto mo yung laging nasa tambayan, gusto mo yung laging ka nasa kwentuhan, nasa barkada. Pero because binigyan tayo ng Lord ng mind of Christ, hindi mo naiisip yung gano'n na yung barkada mo, naglalaro, ikaw nandito ka sa naglalakad ka, inahabag ka ng aso. May pag wala kang mind of Christ, yung ganong edad, mananatili ka doon. Ganun ang buhay mo. Amen? Na dapat naglalaro mo ka, nagbabasketball ka. Amen? Pero because of the mind of Christ na nilagay ni Lord by God's grace, hindi mo nararamdaman na ikaw pala ay kabataan that time. Amen? Amen? Kabataan that time, nagka-counseling ka. Ang kina-counseling mo, may mga apo na, 70 years old na. Amen? So, parang na-imagine mo ba kung wala si Kristo sa'yo, hindi mo magagawa yun? Kaya sabi ni Pablo, para magawa ninyo to, you must have the mind of Christ. Amen? By God's grace. Tapos nagkaroon pa ng enkwentro doon. Ilang beses na nagkaroon ng enkwentro doon. Maraming namatay doon. Amen? Siguro, kung wala akong mind of Christ, malamang hindi na ako bumalik doon. Sabi ng mga tao, mga kapatiran, wala ka nang bumalik doon. Baka madami ka pa doon. Hindi po, may assignment ako doon. Ayun ba? Amen? To God be the glory. Palakpan natin si Lord. Kaya pag meron kang mind of Christ, marami kang magagawa na hindi mo kayang gawin sa sarili mo. Are you with me? Pag ikaw mayroong mind of Christ, marami kang pwedeng gawin na hindi mo kayang gawin pag wala yung mind ni Kristo sa iyo. Amen? Bakit ako magtataga dito? Wala naman ako natatanggap. Amen? Pag binigyan ako ng pamasahe, sakto lang. Amen? Pag nalaglagan ka, maglalakad ka. Amen? Because of the mind of Christ. Kaya natin gawin yung mga bagay na hindi natin kaya. Kaya kaya natin magsakripisyo.
Amen? Amen? So, number 7. It is loving. Isa po yan sila sa isipan ni Kristo. Mahalin ka, mahalin ako, mahalin tayong lahat. Amen ba? Sabi ni Pablo, magmahalan kayo. Amen? At hindi natin magagawa yan pag wala si Kristo sa atin. Wala yung mind ni Kristo sa atin. Amen? Sabi nito, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we still sinners. Grabe si Lord pag nagmahal, no? Sabi niya, no? Pinakita niya yung kanyang great love. Hindi na basta love. Sige, mahal kita 20%. Hindi kita kaya mahalin ng buo. 20%. Pero si Lord, hindi lang 100%, but great love. Sabihin nga natin, great love. Great love. May yung nandyan. Yan yung gusto ipasa ni Lord sa atin. Na magkaroon tayo ng kaisipang ganyan. Na kahit napakasalanan ng tao yan, kaya mo ibigay yung buhay mo para sa Kanya. Yan yung love ng ating Panginoon. Gusto niya i-impart sa atin. Amen? Dapat ay itaas natin yung level ng pagmamahal natin. Itaas natin yung level. Kasi si Lord, kasalanan tayo, pero kaya niya ibigay yung buhay niya sa atin. Are you with me? Are you with me? Amen. Pagpa natin si Lord. Hallelujah. Level na pagkakaintindi natin sa pag-ibig ng Diyos. Ayun, ito yung babasahin ko yan. Naiiyak ako dyan. But God showed His great love to us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Hindi niya pinigay si Kristo nung nalaman yung okay na yung mga tao. Habang nagkakasala yung tao, habang kinukutya nila ang Diyos, habang wala silang oras sa Diyos, sinend niya si Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So kaya, sabi doon, ni Pablo, ganito dapat tayo. Kasi, hindi niyo magagawa yung magandang bagay hanggat wala si Kristo sa isipan. Wala yung isipan ni Kristo sa buhay. Kaya number 8, it is concerned to the harvest of soul. Amen. So si Lord ay very concerned siya sa harvest of soul. Amen? Kung ikaw ay wala ka pa sa isip-isipang yan, baka wala pa yung kaisipan ni Kristo sa atin. Pag hindi ka pa concerned sa mga low soul, pag hindi ka pa concerned sa mga cell group mo, hindi ka pa concerned sa mga loved ones mo na sila'y madala kay Kristo, kapatid, baka wala pa yung mind of Christ sa atin. Sapagkat si Kristo, tingnan niyo ba? Sabi ito, when He saw the crowd, He had compassion on them because they were confused and helpless, like sheep without a shepherd. He said to these disciples, the harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His field. Nung nakita niyo yung mga tao na hindi nakikita ng mga kasama niyang disciple, amen? Nung nakita niyo ni Lord yung mga tao, sabi doon siya po ay yung compassion niya, yung nahabag siya. Amen? Pero yung mga tao, normal lang, wala silang naiintindihan. Normal lang. Pero si Lord nakikita niya, ito, kailangan tatlo ng salvation. Kapatid, kailangan magkaroon tayo ng mind na katulad ni Kristo, na pag nakakita ng walang personal na relasyon sa Diyos, kailangan siyang masave. Mga kapatid, yung mga sagot po natin, huwag natin pabayaan. Yung mga ini-invite natin, huwag natin pabayaan. Bakit? Si Lord, ganun yung kanyang kaisipan. Hallelujah. Huwag natin bitawan yung mga self-group members natin. Amen? Hanggang hindi sila nag-grow. Number 9, it is supernatural. Yung mind ni
Kristo is supernatural. Bakit? Ang mind ni Kristo, amen, ay mind of God. Hindi sa pang tao na kaisipan. Ito po ay hindi carnal, kundi supernatural. Ito po ay kaisipan ng Diyos. Pag meron pala tayong mind of Christ, nasusolusyonan pala yung problema. Amen? There is a problem, but there is a solution. Pag meron kang mind of Christ. Naalala ko po, nung meron pong bagyo at sila po ay nakasakay sa isang bangka, yung pagiging supernatural ni Lord Jesus, yung kanyang mind. No? Diba? Nung sila po ay nahampas ng malaking alon, na malakas na hangin, may bagyo, at sabi ng mga disciple, nagagawa mo pang matulog, Panginoon. Di mo ba alam na tayo mamamatay na? Tayo malulunod na. Ang Panginoon, walang kasaluman. Sabi niya, alon, uminto ka. Manahimik ka. Amen. At sabi no, nakita ng mga disciple, sinunod siya ng hangin, sinunod siya ng bagyo, sinunod siya ng alon. Amen? Amen? Sabi nila, sino to? Pati hangin, yung dagat sumusunod sa kanya. Supernatural. So, pag ikaw pala mayroong mind of Christ, yung mga problema pala natin ay may solusyon. Amen? Pero pag ikaw ay walang mind of Christ, ang nakikita mo lagi problema, hindi yung solusyon. Pag ikaw ay mayroong mind of Christ, may problema, pero mas nakikita mo yung solusyon kaysa problema. Pag wala kang mind of Christ, wala kang solusyon, wala kang nakikitang solusyon, puro problema ang nakikita mo. So, anong gusto mo? Magkaroon ka ng mind of Christ. Pagkaroon natin sila. Conclusion, sabi nito, 1 Corinthians chapter 2, verse 16, for who was taught the mind and purposes of the Lord, so as to instruct him, but we have the mind of Christ, to be guided by His thought and purposes. Yan po sabi ni Pablo. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, ito po gusto ko lang po nga isa sa inyo yung sinedin po ng isang man of God na si Joseph Prince. Pag ikaw po ay may mind of Christ, meron ka ganito. Tignan niyo po yung revelation sa kanya, mga kapatid. I have the mind of Christ, my mind is not old, slow, or heavy. Amen? Palakpan natin si Lord. Hallelujah. Amen? Palakpan natin si Lord. Sino dito yung matanda ng kanyang isip? Sino dito yung mga makalimutan na? Sino dito na yung mabagal ng kanyang isip? Aba, i-declare mo, I have the mind of Christ. My mind is not old. My mind is not slow. My mind is not forgetful. My mind is sharp. My mind is active and alert. Because this is the mind of Christ. I believe. I receive. Amen. I have the mind of Christ. My mind is not old. My mind is not slow. My mind is not forgetful. My mind is alert. My mind is sharp. My mind is active. I receive. In Jesus' name. Amen. Amen. Malapan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, sa pagkilos mo ngayong umaga nito. Nagmalinaw po sa amin, Lord, na napakalaga na magkaroon kami, Lord, ng mind of Christ. Lord, salamat po sapagkat ang solusyon po ng mga problema ay magkaroon po kami, Lord, ng mind of Christ. Lord, yung mga takot sa buhay, mga fears, Lord, ang solusyon po ay mind of Christ. Lord, yung mga di pagkakanawaan, mga misunderstanding, ang solusyon po, Lord, ay mind of Christ. Lord, yung disunity, Panginoon, yung pagiging, Lord, concern sa kanyang sarili, hindi po sa iba. Ang solusyon, Lord, ay mind of Christ. Lord, this church, Lord, I pray and we pray. Lord, every one of us, Lord, give us, Lord, Jesus.
Lord, the mind of Christ. Lord, thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po ay si Catherine Orbon from Bicol District. Volunteer Finance sa pamumuno po ni Rev. Noli at Pastora Vilma Tangilon. Gusto ko lang pong i-share kung gaano po kabuti at ka-faithful ang Diyos sa aking buhay. Kwento po ng aking lola, 2 years old pa lamang ako ay iniwan na po ako ng aking ama. Malungkot dahil wala akong nakagisnan. Lumaki po ako na may sugat sa aking puso, hinanakit at galit ang aking naramdaman. Sa murang edad po ay natutunan po akong maghanap buhay at nakapagtapos po ako sa college sa halos sa sariling sikap. Lumaki po ako sa aking lola, siya na po ang halos nag-alaga sa akin dahil po ang aking mama ay nagkaroon na din ng ibang pamilya. Akala ko po noon hanggang doon na lamang ang aking buhay. Hanggang po sa may ginamit ang ating Panginoon para makilala ko po siya. Ako po ay tinuruan kung paano po talaga magkaroon ng buhay na masaya at masagana na sinasabi po sa John 10:10. Noon itinuro po sa akin ang pagbibigay katulad po ng tithes, love offering at first fruit. Dito po nagsimula ang magandang buhay na pangako sa atin ng ating Panginoon. Sa paraang ito, mas lalo po kaming na-bless. Kapag po may dumating po na sa aming blessing, hindi pwedeng di namin unahin si Lord. Nakasiparate na po ito agad bago kami gumastos sa lahat ng aming pangangailangan. Even po sa pag-support po sa ating church project at sa ating mga leaders, sa grace po ni Lord ay nakakapagbigay po ako. Sa pagbibigay, dito po ang aking pamilya na be-bless. Maluwag lamang po ang aming buhay sa araw-araw. Kasi po si Lord po hindi po tinitingnan ang amount, kundi po tinitingnan niya po ang ating puso. Sa ngayon po ay unti-unti na pong natutupad ang aming pangarap. Ang aking asawa po ay napopromote kahit po hindi po namin inaasahan. At marami pa pong ginawa ang Diyos sa aming buhay. Akala ko po noon ay ang aking ama po ay wala na. Ngunit po dahil sa social media ay nahanap ko po siya. In short po, pinuntahan niya po ako from Cotabato to Bicol. Humingi po siya ng tawad sa akin at isa na rin po siyang naglilingkod sa ating Diyos. Pastor na din po siya at na-bless po siya ni Lord. Marami po siyang lupain at may negosyo rin. Isa pa pong himala na nangyari sa aking buhay. Ako po ay may sakit sa puso at inborn po ito. Alam naman po natin na kapag inborn po ay bihira na po ang may lunas. Ako po ay may sarili na ring pamilya at biniyayaan po kami ng aking asawa ng 3 anak. Lahat po sila ay lalaki. Noong pinagpupuntis ko po ang aking ikalawang anak, sabi po ng aking OB, hanggang 2 na lamang ang aking anak. Ngunit po, after 7 years po, nagbuntis po ako muli. Risky po ito at nag-alala po siya nung mga anak na po ako dahil sa clinic lamang niya po ako nanganak. Pero po sa grace ni Lord, napakabilis po lamang mga anak. Sa pagbubuntis ko po ng aking pangatlong anak, nagpasiguro rin po ang aking doktor dahil po sa aking sakit sa puso, lagi po akong nagpapa-check up sa aking cardio at ilang beses din po akong nagpo-echo bago po ako nanganak. Nagtaka po ang aking doktor dahil yung result po nito ay totally healed na po ako at binigyan na po ako ni Lord ng bagong puso bago pa po ako nanganak sa aking pangatlong anak. Ganun po ka-faithful at kabuti ang Lord sa akin. At hindi lang po yun, biniyayaan pa po kami ng Diyos ng magkaroon po ng sariling bahay. Tunay at tapat ang Diyos sa kanyang mga anak. At sa ginagawa po nating pagbibigay, huwag po tayong magsawa kasi po darating ang panahon na lahat po tayo ay aani sa ating itinanim para sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Receive this blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift His countenance over you and give His peace. Shalom and God bless.
We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation. Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation. Taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen